Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Okay? About po ito kay Sara Duterte. Okay? Alam nyo ba na yung hearing na dapat harapin at sabay-sabay ang tanong, oo, oh, tinapos sa ilang minuto lang? Ang OVP budget hearing, super bilis. Parang kidlat. Di ba? Parang nagmamadaling umuwi ba? At ngayon, ang tanong, marami kasing tanong yung bayan yung mga Pilipino, ang tanong ng taong bayan, 'di ba? Bakit sobrang ikli? Kailan ba talaga nangyari? At bakit parang laging may umiilang? 'Di ba? Bakit si Sara Duterte ganun? Parang hindi mapakali, 'di ba? Sabi siya siguro, iilag ako ngayon! Iilag ako! Kailangan madaliin to! Kailangan mabilis! Para makalusot siguro. Ay, nako. Ang hearing na pinag-uusapan natin, ito yung September 12, 2025. Dapat. Pero walang sumipot na OVP. As in, zero. Kaya naurong sa September 16, 2025. Naurong po. Pero ito ang malupit. Pagdating sa September 16, natapos ang hearing sa ilang minuto lang. Ang bilis. Ilang minuto lang. Bakit? Bakit nagmamadali? May travel pa ba? May abroad pa ba? Mag-a-abroad pa ba? Bilis naman. Parang kumurap ka lang. Bam! Wala na, tapos na. Budget hearing na dapat busisihin. Ayan final exam na ito ba? Final exam dapat. Ito ng Office of the Vice President. Pero parang, okay, class dismissed, uwi na agad, or di kaya recess na. Ganun lang. Diba? Pero ito yung sinasabi nilang chismis daw. Ito yung nangyari mismo. Nag-no-show ang OVP sa unang schedule. Nag-reset ang hearing. Pagbalik ng hearing, super bilis. Walang masinsinang tanong. Ayun wala pong masinsinang tanong. Walang follow-up. Diba? Parang express lane sa mall. Diba? Ang bilis. At dito, pumapasok ang malaking tanong. Hearing ba talaga to? Hearing ba talaga to? O parang ano lang? Drive-thru lang? Bakit ganun? Bakit? May kapit bang OVP sa ganyang klase mga hearing? Kasi minamabilis Meron bang usapan? Ay, ito tanong lang Meron bang mga usapan na, pag nandun na ako mamaya, dapat mabilis lang Oo, kasi may lakad pa ako Mabilis lang para hindi ako magkamali. Ano sa tingin nyo? Ako'y nagtatanong lang naman. Hindi ko naman inaakusahan yung kung sino man dyan. Hindi po tayo ganun Hindi kasi biro yung billions of budget. Diba? Pero parang mas matagal maghintay sa Jollibee kumpara sa, diba? Kaysa sa drive-thru. Kasi ang drive-thru mabilis lang Kung papasok ka sa Jollibee, matatagalan ka. Si Sara Duterte nung may hearing, parang nasa drive-thru lang. Ang bilis. Diba? Paulit-ulit na nangyayari. Ito hindi pagharap, pag-iwas sa question and answers, pag-reset ng hearing, paglalakad palabas, yan. Pagdadahilan kung sino ang mas dapat sumagot. Dami! At eto pa mga pre, kapag time na para magpaliwanag sa budget, laging may twist. Laging may delay. Laging may hindi available. Bakit ganun? Bakit ganun po?
ang ating Vice President. Pero kapag biyahe sa abroad, putang ina, purma yan. Pupurma yan. Oo. Walang issue. Oo. Ito yung pinakamalupit. Walang absent. No problem, di ba? Ito kung malinaw ang budget, kung walang bahid, kung walang dapat katakutan, bakit parang takot sa mahabang hearing? Bakit parang puro shortest hearing award ang OVP taon-taon? Diba? Wala kang kinatatakutan dahil ng mga Duterte kayo, matatapang daw kayo. Bakit natatakot? At bakit parang sariling K-drama ang schedule nila? Laging may plot twist, laging may cliffhanger, laging may biglang hindi dadalo, or di kaya magpapadala ng lawyer nila na dapat naman sana ang sasagot si Sara Duterte lang. 'Di ba? Bakit iba yung minsan sumasagot? Budget hearing kasi 'to pera ng bayan, pera nating lahat. 'Di ba? Hindi dapat minamadali. Kasi para mas detalyado, para mas malaman pa po natin kung ano ba talaga. Ano ba talagang nangyari? Hindi dapat pinapaikutan at hindi dapat pinanggigigilan ba? 'Di ba? Ang tanong ngayon, sa susunod na hearing, harapan na ba? Haharapin ba? Ano sa tingin niyo mga pre? Or baka no show na naman. Or baka mamaya magulat tayo, nandun na sa abroad si Sara Duterte, kunyari hindi makakarating. Ay, hindi ako makarating. Nandito kasi ako sa abroad ngayon i-move na lang natin muna. Ano sa tingin niyo? Bigay naman kayo ng idea. Kasi itong ating Vice President po, ano talaga, atat na po maging Pangulo ng Pilipinas. Pero wala naman pong ginagawang maganda sa ating bansa. VMB Jovi, shoutout po Ayan. Kung gusto mong maging Pangulo ng bansa, gumawa ka muna ng tama ngayon at mag-antay ka. Pagbaba ni PBBM, tumakbo ka. Kung magugustuhan ka ng mga Pilipino, di mananalo ka. Kung hindi, wala. Pero sa nakikita ko ngayon, dahil bastos ka, grabe yung pag-yurak mo sa administrasyon, di ba? Paano ka magugustuhan ng mga Pilipino sa susunod na eleksyon sa 2028? Paano? Ayun yung tanong po. Pinakatanong po yan. Paano ka magugustuhan? Sige nga. Ako hindi kita ibuboto kung ganyan ka. Pa-travel ka lang noon. Tapos pagdating 2028, ihingin mo yung boto ko? Hindi na. Baka mamaya mabudol pa ako. Diba? Hindi ko na gagawin yun. Maghanap na lang ako ng ibang iboboto. Kung para bumoto sa'yo, mamaya pag naging presidente ka, ang gagawin mo lang naman, gaganti ka. Gaganti ka. Imbis na Pilipinas yung unahin, ganti-ganti na. Diba? Hindi mo, dapat si PBBM, tingnan mo, gumanti ba si PBBM sa mga dilawan? Hindi naman, diba? Si PBBM, gumanti ba sa mga dilawan? Hindi. Magkaibigan pa nga sila ngayon kung si Sara Duterte, gaganti. Gagantihan si PBBM. O kung sino mang kalaban nila, gagantihan. Ang kawawa po, mga Pilipino. Tayo, yung kawawa. Diba? Mapapabayaan po yung Pilipinas. Imbis na mag-improve po tayo, wala. Lalo po tayo lagapak. Diba? Lalagapak po tayo. Choppy po ba? Press 1 nga. Choppy po. Lalagapak po tayo. Hindi naman po. Hindi naman sa akin. Kasi nagmumonitor din ako dito ang gawin mo, refresh mo lang. Okay mga pre, next topic, last topic po tayo mga pre. And sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. And huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan. Okay? May TikTok, may Facebook po tayo. Okay? Para makafollow din po kayo sa ating Facebook page at TikTok. Ayan.